Sa huling People Power Revolution, sa ilalim ng administrasyong Noynoy Aquino, hindi lang basta isinadula ang mga nangyari sa EDSA noong February 25, 1986. Pinaalala rin ni Aquino ang mismong dahilan kung bakit nagtipon ang marami sa EDSA noon. Ang tapusin ang 20 taong diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noon, kung pala rin ka makakuha ng kopya ng artikulong ipinagbabawal, nagkakandara pa kang itago ito sa mga elemento ng batas militar. Dahil kung mahuli ka ay sapat ng dahilan ito para makulong ka ng walang taning at ng walang kasong nakasampa. Noon po, makitang magkakasama lang ang higit sa 3 magkakaibigan, pwede ng dahilan para makasuhan sila ng illegal assembly. At kaugnay sa pagturing ng ilan sa Marcos era bilang Golden Age ng Pilipinas, Golden Age nga po siguro noon para sa mga crony ni Ginoong Marcos at sa mga dikit sa kanya. binatikos niya rin ang pagtanggi ni Vice Presidential Candidate Bongbong Marcos na mag-sorry sa mga kalabisan umano ng martial law. Kung di man lang niya makita ang mali sa ginawa ng kanilang pamilya, paano tayong aasang hindi niya ito ulitin? Pero mismong administrasyong Aquino na batikos ng mga militanteng pinigilang makalapit sa EDSA Shrine. Hindi naramdaman, nakita yung malalim na pagbabago. Napaka-superficial. Pinatupad daw ng mga pulis ang maximum tolerance pero may napalo pa ng yantok sa ulo. Giit ng pulisya, no rally zone ang EDSA Shrine. Bukang bibig ang EDSA Revolution hanggang sa kampanya ng presidential candidates, maliban kay Senador Miriam Defensor Santiago na walang aktibidad ngayon. Sabi ni Mayor Rodrigo Duterte sa top vote-rich province ng Cebu, kung saan minsang naging Cebu City Mayor ang ama, na ibalik ng EDSA Revolution ang kalayaan sa pamamahayag. Kaya kahit siya, pwede siyang batikusin ng kahit sino. At nang tanungin kung anong tsansang magiging diktador siya, I will dictate. But I will not be an indecent dictator that I will overstay. I will be harsh to wrongdoers, but I will be forgiving for those who are really working. Kabilang sa mga inilatag niyang programa kanina ang pautang sa agrikultura at maliliit na negosyo at ang paglalaan ng hanggang 30 bed facility kada ospital para sa mga hindi makabayad. Pagbabalik din ng kalayaan sa pamamahayag ang binanggit ni Senadora Grace Poe na ambag ng revolusyon sa EDSA pero marami pa raw kailangang gawin. Hanggang ngayon, marami pa rin media killings sa ating bansa. Hindi naman natin sinasabing hindi libreng maghayag, pero libre nga pero delikado sa ibang lugar sa ating bansa. Hindi yon karapat-dapat. Mula La Union, binisita niya rin ang Abra kung saan ipinangako naman ni Poe ang pagpapalakas ng agrikultura at airport para sa probinsya. Si Marrojas naman mismong sa paggunita sa EDSA nagpunta ngayong araw. Gayunman, hindi siya nagsalita o nagpaunlak ng panayam at hinayaang Pangulo ang mas mapagtuunan ng pansin sa okasyon. Sa Quezon naman, kung saan nanuyo si Vice President Jejo Marbinay, ipinaalala niyang kabilang siya sa mga lumaban sa diktaduryang Marcos. Pero marami pa rin daw kailangang gawin, halimbawa ang paggamit ng coconut levy para matulungan ang coconut planters ng Quezon. Nakakalungkot, 30 taon na, problema ng kahirapan, lalong naghirap pa tayo ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Nangako rin si Binay ng pangangalaga sa senior citizens at nagbiro pang bibigyan sila ng diaper kung kailangan, pati ang pagdadagdag ng budget para sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ako si Tresha Zafra, ang inyong saksi.